Zoro, nag-umpisa ng labanan sila Brogy at Dory. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1173. At ang title nga daw neto Generation of Warriors. Sa title pa nga lang alam na kaagad natin na magfo-focus itong chapter na to sa henerasyon ng mga mandirigma o yung generation ng mga naunang giants. Since itong mga bagong generation nga ng giants pinalaki na gamit ang edukasyon at hindi gamit ang karahasan. Ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing nagpatuloy daw yung huling panel ng last chapter, which is itong nakita nating paghahanda ni Zoro ng isang atake. Ngayon nga sinasabing tumalon daw itong si Zoro sa ulo ng mga giants at mula dito pinaghihiwa daw niya ang lahat ng mga Nadome reversing giants. Bali dahil nga sa alam naman nating kalakip ng Dome Reverse yung regeneration powers malamang sa malamang nababalik lang kaagad sa dati yung katawan netong mga giants na inatake ni Zoro. Pero kung inapply nga ni Zoro sa atake niyang to yung pagko-quote ng Conqueror Saki, mas matatagalan nga yung regeneration nila. Inexplain nga ito ni Gaban during sa flashback ng 14 years ago. In fact, ginawa nga rin nila ito ni Shanks sa pag-atake nila kay Harold. Kapansin-pansin nga na natagalan yung pagre-regenerate ng kamay ni Harold nung inatake siya netong sila Shanks at Gaban. Kaya naman I wonder kung in-apply ba ni Zoro yung Conqueror Saki sa mga atake niya at nakinig talaga siya kay Gaban nung time na ni-reveal netong capable siyang gumamit neto. Ang sumunod na impormasyon naman sinasabing naka-face off o nakaharap daw ni Zoro itong sila Brogy at Dory. Gaya nga ng inaasahan talagang dito nga yung tungo ni Zoro sa lokasyon ng dalawang giants na to. Bali inatake nga daw nila Brogy at Dory itong si Zoro. Pero mabilis nga lang daw itong nailaga ni Zoro. Kaya naman nagresulta nga ito sa pagkakahiwa nila Brogy at Dory sa mga sarili nila. Kumbaga naatake nila Brogy at Dory ang isa't isa nang hindi sinasadya. Nung makita nga daw ito ng mga nasa paligid nila gulat na gulat sila. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing ni-reveal na daw ni Brook ang totoong pangalan ni Ganku. Tinawag nga daw niya ito bilang Princess Shuri. Royalty daw yung background netong si Ganku at na-recognize nga ito ni Brook dahil sa kakaibang features neto gaya ng asul na buhok at dalawang kulay ng mata. Additionally tinawag rin daw ni Brook si Ganku bilang the father killing princess. Meron daw pinatay si Ganku noon na malapit kay Brook. Kumbaga itong pinatay daw ni Ganku father figure para kay Brook. Later on nga halos makalapit na daw itong si Brook kay Ganku mismo. Panandalian nga daw na bumalik sa normal itong si Ganku. Pero mabilis nga lang daw itong na-take over ulit o nasaniban ni Im Sama. At nung mangyari na nga yung pagsanib ni Imu, dito na handang atakihin ni Ganku si Brook. Pero nanlaban nga daw itong si Ganku kay Imu at sinigawan niya si Brook na tumakbo na daw. So i-explain nga natin itong nakasaad sa spoiler na to. Ang nakakapagtaka nga sa information na to itong pagsasabi na pinatay daw ni Ganku yung father figure ni Brook. Pero base naman sa mga sumunod pang information balak ngang tulungan ni Brook itong si Ganku. Same as Ganku na mukhang mabait kay Brook since pinapatakbo na nga niya ito. Ang medyo nakakapagtaka nga lang kung pinatay pala ni Ganku yung ama-amahan ni Brook di ba dapat na magalit si Brook kay Ganku? Pero instead nga na magalit mukhang nag-aalala pa nga sila sa isa't isa. Bali during chapter 1149 nga mukhang nasagot na yung patungkol dito. Kung matatandaan nyo guys nagkaroon nga ng mini flashback itong si Ganku sa chapter na to. At ano bang nakapagpa-trigger na bumalik yung alaala niya? Diba yung word na daddy? Meaning possible na yung tinutukoy ni Brook na ama-amahan niya yung mismong tatay ni Ganku, yung hari ng kingdom nila. Bali konting background nga lang kay Brook ni-reveal nga niya sa buong Straw Hat Pirates na dati daw siyang leader ng battle convoy ng isang kingdom. So possible na itong kingdom na tinutukoy ni Brook yung mismong kingdom kung saan prinsesa itong si Ganku. Bali ang assumption ko nga dito gaya sa nakita natin sa flashback ni Ganku pwede ngang kasama na ni Ganku itong si Brook, bata pa lang siya. Tinalaga siyang personal bodyguard para kay Ganku ng hari nila. At dahil nga sa tiwala na to
possible na nakita ni Brook itong tatay ni Ganku na siyang hari bilang father figure niya. Pero later on nga, dahil sa pagtanggi ng hari na to na umalyansa sa world government, posibleng gaya kay King Harald na kinontrol ni Imu, pwedeng ganito nga exactly yung ginawa ni Imu kay Ganku. Kinontrol niya ito para patayin yung sarili niyang tatay. Kaya naman itong pagbabrand nga ni Brook bilang the father killing princess kay Ganku, posibleng literal ito. Pinatay ni Ganku yung sarili niyang tatay na isang hari dahil sa utos ni Im Sama. Ang ebidensya nga natin dito itong nakita nating pag-iyak ni Ganku sa flashback habang tinatawag yung tatay niya. Anyway, sa sumunod na impormasyon naman sinasabing nagre-ready na daw para sa isang atake itong sila Gerd at Goldberg. Aatakihin nga daw nila itong mga nightmare monsters. Pero pinigilan daw sila ni Road. Bakit? Dahil gusto nga daw netong sumali sa ataking gagawin nila. At yes, tatlo nga sila inatake nila ng Roaring Nation itong mga nightmare monsters. Similar nga daw itong ataking ginawa nila sa atake rin nila Brogy at Dory na Warrior Nation attack. Sa mga nakalimutan na, ito nga yung ataking ginawa nila Brogy at Dory para burahin si Eustace Kid. Next information, yung isa daw sa nakasalo ng atake nila Gerd, tumumba daw mismo kay Saint Summers. Kaya naman nag-counter-attack nga daw itong si Summers na nag-end up sa hindi niya sinasadyang pag-atake sa barko ng paglalagyan sana ng mga batang giants. Nung makita nga daw ito ni Summers, nagulat siya. Yung reaksyon nga niya, parang biglang kinabahan. At ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing nakarating na daw itong si Sanji sa lokasyon nila Nami. Balak na nga daw niyang umaksyon at tulungan itong sila Nami. So yung lokasyon nga daw netong sila Sanji malapit kila Ganku. Ngayon kung matatandaan nyo, during sa flashback ng God Valley incident sinampal nga ni Summers itong si Shaki. Meaning lumalaban sa babae itong si Summers. At ito nga yung ayaw na ayaw ni Sanji. Ang makita ng dalawang mata niyang sinasaktan ang mga kababaihan. Kaya naman possible nga na at some point makalaban ni Sanji itong si Summers. Masayang match up nga ito kung magkataon. Dahil nakita naman natin kung gaano kahirap itong si Summers sa mabibilis na karakter. Ipinakita nga yan sa atin ni Scupper Gaban. At dahil nga sa mabilis rin itong si Sanji dahil sa additional power up niya na exoskeleton, paniguradong may palag siya kay Summers. Anyway, ayan na nga yung maikling spoilers natin para sa paparating na chapter 1173. Yung buong chapter nga abangan nyo na lang sa susunod na video natin. So yun lang, peace!